time we say. Sa Chapter 13, atin pong ipagpatuloy ang kwentong pinamagatan ito ng Mahal Kita Kuya, at sa pauna ang aking paghingi ng paumanhin sa matagal na pag-upload ng aking kwento, at dahil yon sa may kadahilanan. At ayun na nga, dumating na si Carl sa bahay nila. Pagbukas pa lang ng gate ay tanaw na siya ni Doña Clara, dahil ang kotse nila ang sinakyan ni Carl. Nang bumaba si Carl, sinalubong siya kaagad ng isang malakas na suntok ng kanyang ama, at tumama ito sa panga niya. Anong klase kang anak, Carl? Hindi kita pinalaki para mang-argabyado ng tao at paglaruan ni sino man, habang sumusuntok pa din ang ama ni Carl sa mukha niya. Halos makalimutan na nga yata na anak niya si Carl, dahilan naman yon nang napasigaw si Doña Clara. Berting! Berting! Tama na! Awat nito. Lahat naman ng tao nagkamali, Berting. Pero wag naman sobra. Anak pa din natin si Carl. Habang si Carl hindi lumalaban, sapo-sapo nito ang kanyang bibig na dumudugo. Papa, Mama, patawarin niyo ako. Alam ko po na maling-mali ako. Pero sa mga panahong iyon, nadala lang ako ng emosyon sa pag-aakalang tama ang mga desisyon ko, Papa, Mama. Habang umiiyak si Carl. Pero alam ko naman po ang laki ng kasalanan at pagkakamali ko. Saad ni Carl at niyakap siya ni Doña Clara. Tumalikod ang ama niya. Medyo nahimasmasan sa galit at naawa din siya sa anak dahil sa sinapit nito, pero hindi siya nagpakita ng kahinaan para naman yon sa pagdisiplina niya kay Carl. Iho, halika na sa loob para magamot natin yan ang sugat mo. Pasensyahan mo na ang ama mo, saad ni Doña Clara. Ayos lang po, Mama. Kulang pa nga ito eh. I admit na may fault naman, Ma'am, sagot ni Carl sa ina. Pumasok si Carl sa loob. Iginala niya kaagad ang kanyang mga mata, yung akala mo na may hinahanap. Nahalata naman kaagad yun ni Doña Clara. Iho, wala na dito sa bahay si Cha. By the way, hindi mo ba kasama si Shen? Pagtatanong ni Doña Clara. Anyway, Ma'am, mahabang istorya po. At sa mga oras na yon, nagkwento si Carl sa nangyari at nakinig naman si Doña Clara sa kanya. At awang-awa siya dito. Patawarin mo ako, Mama. Dala sa mukha ang laking pagsisisi ni Carl. By the way, si Cha ay umuwi ng kanilang bahay. Nung nalaman na niya na umalis ka na dito, ang bait pa naman ng batang iyon. Ramdam ko na mahal ka niya. Lagi nga siya nagtatanong kung bumalik ka na ba, pero ay naku, iho. Ni chat or calls ay wala naman kaming kaalam-alam at wala kaming balita sa'yo. Ipinagdasal ko na lang na sana ligtas ka palagi, anak. Pinag-alala mo kami ng sobra ng papa mo, saad ni Doña Clara kay Carl. Nakalipas ang ilang oras, nakapahinga na rin si Carl. Napaisip siya kung kumusta na kaya si Cha. Kinuha niya ang telepono, gusto niya itong tawagan, ngunit nangibabaw sa kanya ang takot at paano niya sasabihin at kung paano niya harapin ang mga yon, ang kasalanang nagawa niya kay Cha. Ringing ang phone ni Cha. Hello? Hello? Sinagot ni Cha, ngunit walang nagsasalita at paulit-ulit ang tawag. Hilo ng hilo naman si Cha. Ano ka ba? Bakit hindi ka marunong magsalita? Pasigaw ni Cha. Tulala naman si Carl at tiningnan lang niya ang kanyang telepono habang nagre-ring. Oy Cha, sino ba yung kaaway mo? At sinigawan mo pa pati telepono mo. Baka mapaano ka niyan, saad ng ina ni Cha sa kanya. Si Cha ilang buwan ng buntis nang iniwan ni Carl at awang-awa naman ang mga magulang ni Cha sa kanya sa sinapit nito ng dahil lang sa mga kagustuhan nila. At alam na alam yon ng ina ni Cha
ang isang sit-up ang pagtabi ni Cha at Carl sa gabing yon. Dahilan ngayon sa pagkasira ng buhay ni Cha, na walang kaalam-alam si Cha sa mga ginagawa ng ina niya at ng kanyang ate. Anak, malapit ka ng mga anak. Niyakap si Cha ng kanyang ina at napaluha ang ina ni Cha. Patawarin mo ako, anak. Ngunit sa isip-isip lang yon ng ina ni Cha. Inay, ano ka ba? Para namang sobrang mismo ako kung makayakap ka dyan. Araw-araw naman tayo magkasama sa bahay. Saad ni Cha sa ina niya, habang nakatitig ang ina ni Cha sa kanya. Ano kaya, anak, kung sasabihin ko kay Dunya Clara na buntis ka para mapanagot naman si Carl? Saad ng ina ni Cha. Inay, no. Bakit pa? Para saan? Ayoko na may ugnayan pa sa pamilya nila ni Carl. Ayoko nang maalala pa na ang ate ko at ang asawa ko ay nagtanan. Masamang tao ba ako, inay, para pahirapan at iparanas nila sa akin ang ganito? Napahagulhol tuloy si Cha. Sobrang sakit na kasi ang kanyang nararamdaman sa mga oras na yon. Lumapit ang ama ni Cha, tinapik ang abagan niya dahil nakonsensya din ito at galit ito kay Carl dahil dalawang anak niya na link sa isang lalaki lang. At dahil sa panahong yon, kung hindi nila ipinilit na maikasal si Cha kay Carl, ay hindi sana ito mangyayari kay Cha. Anak, Cha, dito lang ako. Sabay talikod ni Mang Carlos. Nakalipas ang ilang buwan. Anak, kabuanan mo na ngayon. Tara, pupunta tayo sa mall para din makapaglakad-lakad ka at isa pa, ibili natin ng gamit si baby. Pag-aaya ng ina ni Cha sa kanya. Sige ho, inay. Oo nga pala, wala pang gamit si baby. Kaya naman sa mga oras na yun, umalis ang mag-ina at nagtungo sa mall. At habang abala si Cha sa pamimili, hindi na niya tinitingnan ang kanyang dinadaanan. At may nabangga siya na isang lalaki. Dahilan naman yon, nabitawan nito ang hawak nito sa mga kamay niya. Ano ba? Hindi ka kasi tumitingin sa pinagdaanan mo eh. Bayaran mo yan, ha? Saad ng lalaki na nagalit ito kay Cha. Pinulot agad ni Cha ang mga ito at inabot niya sa lalaki. At nang tumingin siya ay, sorry po sir, hindi ko naman po sinasadya. Abot ni Cha sa kamay ng lalaki. At nang tinitigan niya ito sa mukha, ikaw? Saad ni Cha sa lalaki nung nakita niya. Abangan.